Kung sakali daw mag-file ng case yung OLA ng estapa doon sa isang individual na hindi nakapagbayad ng utang, ilang taon daw makukulong kung sakasakali sa halagang 4K na utang. So, sagutin natin ito kung talaga totoo ba ito na pwede bang gawin ng OLA yung mga ganyan. Tara, samahan nyo ako at sagutin natin. Alright, welcome back mga ka-Johnny Mui. Maglalambing lang po muna ako sa inyo bago natin simulan ng ating tatalakayin. Paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, ito yung question niya na ulitin ko lang dito sa pangbungad natin. 4K na utang, ilang years kulungan if nag-file ng case ang OLA ng estapa. So, usapang utang muna tayo. Tandaan niyo, sa usapang utang, walang nakukulong. Unless may ginawa talaga yung isang individual na panloloko, panlilindang, doon pa lang sa simula, nung nag-apply siya doon sa isang lending company, sa financing o sa bank. Kaya ang hirap mag-apply sa bangko, di ba? Kaya sa mga lending company na may mga physical office talagang pupuntahan mo pa dahil magkakaroon pa ng pirmahan, i-check pa nila ng double check lahat kung legit ba yung mga dokumentong ibinibigay natin dyan sa mga lending companies, bank at financing. Unlike dito sa OLA na kailangan lang nila is yung tagdan yung mga ID lang natin, isang piraso, o contact reference, no? Na in 5 minutes, andyan na yung pera. Minsan nga, hindi mo pa nga nabibigay yung yung ibang kailangan nila. Like, nagbigay ka lang ng number, tapos nakakonect ka na sa GCash mo. Tulad ng naranasan ko, bigla na lang may dumating. For evaluation pa lang yung aking nihiram. Di pa pinapakita sa akin kung magkano yung babayaran ko at magkano makukuha ko, di ba? Doon pa lang hindi na kaya magsampa yung mga OLA ng ganyang klase ng kaso ng estapa. Medyo may paglabag na rin sila sa rules and regulation ng SEC, yung Truth in Lending Act. And then kung sinasabi niyong mapapatunayan naman kayo na nagbigay kayo ng mga peking dokumento, it's up to them na sila ang magpatunay nun. Ngayon kasi kung natatakot kayo, nakakasuhan kayo, sinasabihan siguro kayo ng may utang kang 4K dito sa company namin. Dahil hindi ka nagbabayad, kakasuhan ka namin ng estapa at makukulong ka ng mga ilang taon. So, yung tanong mo kung ilang taon nakukulong, kung sakaling napatunayan na nanloko kayo using the other documents or the fake documents o IDs na ginamit niyo, ito yung yung kanyang penalties o yung inyong pagkakaroon ng jail sa mapatunayan, kung sakaling mapatunayan na nag-estapa kayo. Ito po yun. Yung aresto mayor, 1 month and 1 day to 6 months. Pag medyo mataas po yung utang ninyo at yung kinuha yung pera, medyo malaki-laki at talagang may panlilin lang kayo, panloloko, mas tataas pa yan ng reclusion temporal na 12 years and 1 day to 20 years. Depende po yun sa laki ng kinulimbat gamit ang panloloko. Disclaimer, hindi po ako abogado. Okay? Kinukuha ko lang din po ito doon sa mga law firm na nire-research ko po doon sa Google para magkaroon kayo ng ideya kahit konti para maintindihan nyo kung ano ba yung pinapasok ninyo ng mga problema dito sa utang tapos papasukan ng estapa, no? Kasi magkaiba yung civil case, yung small claims dito sa estapa eh. Criminal case po kasi ito, okay? And then, kung ang tanong nyo is magkano ba talaga, kung 4K, pwede ba kayo sampahan ng kasong estapa? Ito siguro yung pino-point out din niya. Okay? So, para sa akin, itong binasa ko na law firm do sa Google, ang sabi naman dito is walang minimum amount. Okay, pakita ko sa inyo. No minimum amount. The focus is on whether the elements of estapa, deceit, intent to defraud, and actual prejudice are present, not a specific threshold for the amount involved. Ibig sabihin, kahit gano'ng kaliit yung halaga, as long as sa simula pa lang, meron ka ng panlilinlang, panloloko, na ginawa, doon para lang makuha mo yung pera, pasok na kagad sa estapa. Okay? Walang walang case-to-case basis na
nangutang ako ng, sinabi ko, pre, pahiram nga ako, kung example ko lang to, pre, pahiram nga ako ng 100, sample ko lang. Tapos, sabi mo, gagamitin mo sa pambili ng gamot, pero pinambili mo ng alak. Okay? Tapos ngayon, nalaman nung kaibigan mo na pinambili mo ng alak imbis sa pambili ng gamot, yun, panluloko na. Pwede siya magpal ng estapa, pero syempre, dahil malit na halaga lang yun, bakit ka pa ng papay, di ba? Parang sa Ola. At naman si Ola kasi style nito, laging pananakot estapa. Kahit nasa unang paghiram pa lang natin, na sila na yung unang may nilalabag. Tandaan ninyo walang nakukulong sa utang. Pero kung medyo mas malaki-laki talaga yung nilulong ninyo, tapos sinadya nyo magbigay ng mga faking ID or documents, that will be case-to-case basis na kay Ola. Kita mo si Home Credit, di ba lagi sinasabi? Example ko lang si Home Credit, lagi sinasabi doon sa mga borrower na hindi nakakapagbayad. May mga iba kasing agent yan si Home Credit na ang lakas manakot ng mga kliyente na hindi nakapagbayad. Tapos sasabihin, kakasuhan ka na namin ng estapa dahil hindi ka nagbabayad ng utang sa amin. Hindi, yung pag pumunta ka dyan sa opisina nila, di ba meron, sa pagkakaalala ko, may kaibigan ako dyan na nag-apply, may pirmahan written agreement, binigay naman yung mga kailangang dokumento, ID, lahat tuloy naman. So, walang kasong estapa. Diba? Pwede mong kasuhan. Pwede nyo kasuhan mga lending company o mga online lending company. Yung tao, only civil case na small claims. Okay? Ibang-iba kasi yung dating Siyempre, dahil natatakot kayo na baka nga totoo yung sinasabi dahil hindi kayo nakakapagbayad, ibang usapin kasi talaga yon. Hindi sinasadyang hindi lang makapagbayad agad. Iba yun. Kaya nga maraming batas na nakapaloob about dito sa ating mga borrower, dito sa karapatan natin. Unlike doon sa kanila. Kasi sila yung magpapautang. Sila dapat yung yung sila dapat yung guide sa inyo kung ano yung kailangan ninyong ibigay sa kanila. Para mapatunayan na kayo ay legit na nangungutang gamit yung mga legit nyong dokumento. Di ba? Unlike dito sa mga Ola na isang ID lang, automatic 5 minutes nandyan na yung pera. Tapos hindi man i-explain sa inyo kung magkano makukuha nyo. Minsan may mga ganun I-update ko kayo doon sa isang Ola na binayaran ko sa susunod na araw. Sige. Para malaman nyo, nagbayad ako doon sa Ola. Para once na mag-file ako ng reklamo, pwede ko silang kasuhan. Di ba? Ng mga harassment. Hinihintay ko na lang, mga susunod na lang hakbang na gagawin, binayaran ko na sila. And then, itong mga Ola to kasi wala rin namang kakaihan. Di rin gagawin yan. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga Ola na magsasabi na nanuloko ho kayo. Kakasuhan namin kayo ng estapa dahil hindi ho kayo nagbabayad ng utang. At kakasuhan namin kayo ng 8484, accessing device, mga kung ano mga kabalbalan na nasa batas na wala namang kinalaman doon sa problema ninyo. Tapos, mas malala pa nga yung ginagawa nila sa inyo, di ba? Pag po sa social media, kukontakin lahat ng reference ninyo. Lahat na nasa contacts nyo, pati yung mga tumatawag lang na nagdi-deliver sa inyo. Mga tao na hindi naman kasama doon sa utang ninyo, na dapat kayong dalawa lang yung nagkakaintindihan dyan at hindi kasama yung kamag-anak, kaibigan. Minsan pagpunta ng kapit sa lugar ninyo, minsan meron akong na-experience na parang meron daw agent, siguro, ko kung home trader or something, pa nagtanong, something like that na may utang doon sa tao na yon, sa individual na hindi nakapagbayad agad. Actually, pwede magtanong kung saan yung bahay, pero hindi pwedeng i-discuss sa kanya kung magkano yung utang, kung bakit hindi nabayar. Hindi mo pwedeng ikwento sa ibang tao yan Data privacy mo na yun Di ba? Privacy mo yan Kumbaga parang, pag ikaw pumunta, tinanong mo sa kapitbahay ko kung saan ako nakatira, alamin mo lang kung saan ako nakatira. Kasi sabihin mo lang na, may kailangan lang po ako doon sa taong yon kasi may usapan po kami na ganito ganyan at siya lang po yung pwede kong pagbigyan o kausapin about this matter. Okay? Di pwedeng sabihin nyo. Kaya pagka ginagawa nila yan, sabihin sa inyo na kakasuhan kayo ng estapa, makukulong kayo na 12 taon dahil sa hindi nyo pagbabayad dyan sa utang, it's not true. Always remember na walang nakukulong sa utang. Kaya kung di nyo kayang bayaran sa ngayon, pag-ipunan nyo na lang, at kung gusto nyo bayaran, bayaran nyo. It's up to you. It's your decision always. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.